Hello mga mare! Ngayong araw nga, samahan niyo ko mga mare sa aking adventure. Maaga nga kaming umalis mga mare kasi babiyahe pa talaga kami ng mga 30 minutes sa aming pupuntahan. At dito nga mga mare ay nakababa na kami at kailangan naman naming maglakad ng mga 15 minutes pa para marating namin yung lugar. Medyo liblib nga itong lugar na to mga mare at di mo aakalain na may mga ganitong activities na pwede mong gawin dito. Ayan na nga mga mare, ako'y naglalakad na nga kasi medyo maputik nga ang daan kaya kailangan kong magdahan-dahan. Kami nga ay umakyat na rin dito sa mga bato at malapit na nga kami mga mare dun sa spot kung saan kami mag-adventure. Nai-excite na nga ako dito na kinakabahan at ayan na. Ito nga mga mare yung adventure na sinasabi ko. O, nahulaan nyo na ba kung ano yung gagawin ko? First time ko lang gagawin to, huy! Kaya parang hindi ako mapakali mga mare kung talagang kakayanin ko nga baga ito. At nauna na nga dito yung aking mga friendship. O ayan, may pa-belly dance pa. Marami nga ikinakabit dito mga mare kaya medyo marami ka talagang dala-dala. Kasi syempre kailangan to sa yung safety. At dito nga mga mare ay inuumpisahan na nga ni Kuya Radek na ikabit yung kanyang lubid. Dito nga ay ginagawa niya itong 8 figure. Kailangan mo tong gawin mga mare para mas sure ang iyong kaligtasan. Itinuturo niya nga sa amin mga mare kung paano ito gawin. Syempre yung mga gantong bagay ay kailangan nating i-make sure. At pagkatapos naman ng kanyang 8 figure ay kailangan pa nga natin tong lagyan ng safety knot sa dulo. At yan naman mga mare, kinakabit niya na nga dito yung kanyang lubid at ito namang bakal na ito ay hahawakan ng magiging partner niya. So dito mga mare, kailangan talaga ng teamwork ng iyong partner kasi yung partner mo yung talagang tutulong sa iyo pag nahihirapan ka na sa taas o kung gusto mo magpahinga, kung nangangalay ka na, ay pwede kang umupo sa taas at siya yung naman yung magiging bahala. O diba, dapat nakakonect kayong dalawa. Uy, sana all nakakonect. So dito nga mga mare, ine-explain na ni Kuya Radek kung ano yung gagawin namin. Syempre, dahil first time namin mga mare, sila munang mag-partner yung mauuna. Mauuna nga si Kuya Radek umakyat kasi siya yung magkakabit ng carabiner. Ikakabit niya nga ito sa mga bakal na kausli doon para maging safe siya doon at kailangan niya i-connect yung mga rope. Makikita mo talaga mga mare na kailangan talaga ng teamwork dito kasi kung sino yung partner mo sa baba ay siya yung aalalay sa'yo habang yung isa naman ay umaakyat. At mahirap nga to mga mare, yung ikaw yung mauunang umakyat kasi ikaw yung magko-connect ng mga rope. Buti na lang talaga, sanay na sila rito. Kaya naman, sisiw na lang talaga to kay Kuya Radek. Pero alam nyo ba mga mare, habang umaakyat nga si Kuya Radek dito, ako naman sa baba ay talagang kabadong-kabado na. Habang tumataas na nga si Kuya Radek mga mare, talagang nagdadalawang isip na talaga akong umakyat. Kasi nga, feeling ko talaga ay hindi ko naman talaga kaya. Pero ito naman sa Ate Mary ay chill-chill lang dito sa baba. Pero mga mare, kailangan yung nasa baba is alert ka rin talaga. Kasi in case na makabitaw yung partner mo sa taas, ay hindi siya mahuhulog. Nung nasa taas na nga si Kuya Radek, ay niring niya na nga itong bell mga mare. Ayan nga yung palatandaan na na-reach niya na ang dulo at bababa na siya. So tingnan nyo naman mga mare, napakasimple lang bumaba pero parang hindi ko alam. Hindi ko alam talaga yung feeling ko dito kung paano ko bababa. Kaya mga mare, talagang kailangan nyo akong abangan at samahan nyo rin akong kabahan. Nakababa na nga si Kuya Radek nang walang kahirap-hirap na parang hindi naman siya pinagpawisan. At dito nga mga mare ay si Ate Mary naman ang susubok. Syempre panghuli ako kasi alam nyo na mag-iipon pa ako ng maraming lakas ng loob. Pero habang nakikita ko nga sa Ate Mary na paakyat ay talagang ibinubulong ko na sa sarili ko na kaya ko rin to. Para aakyat lang eh. Nakarating na nga si Ate Mary dun sa tuktok at kaya naman naring na rin niya ang kanyang bell. Ding ding! O ayan, may pakaway-kaway pa. Galing! Parang nagsising. Parang namang hindi nahirapan si Radja. Ang galing mo! Not yet, not yet. Survive!
At dito naman mga mare ay si Habibi na ang susunod. First time din to ni Habibi yung gagawin mga mare, kaya alam ko, kabado din yan. Sabi niya nga kanina lang ay parang hindi na daw siya aakyat kasi baka daw mabertigo siya. At nafe-feel niya mga mare na hindi daw niya kakayanin. Pero ayan, nandyan na talaga siya, umaakyat na. O diba? Sabi nga nila, face your fear. Kung hindi mo nga susubukan mga mare, hindi mo malalaman na kaya mo rin pala yung mga gantong bagay. Kaso nga lang mga mare, habang umakyat nga si Habibi ay hindi talaga siya tumitingin sa baba. Sinasabi na nga ni Kuya Radek na pwede siya magpahinga pero tuloy pa rin siya kasi ayaw niya nga daw magpahinga. Alam niyo ba mga mare, yung mga ganitong activities na magra-rock climbing kayo is nakakatulong talaga siya sa inyong mga muscle, lalo na sa mga braso nyo, sa binti nyo, at sa likod nyo. So, biruin nyo, ang dami palang benefits na makukuha ng katawan mo pag ginagawa mo to. At ayun na, si Habibi, nakaakit na nga sa taas at na-ring niya na rin yung bell niya at bumaba na rin siya. Hindi ko nga akalain na ganyan yung magiging kalalabasan. O, diba? Napa-thank you Lord nga siya nung bumaba siya dyan. At syempre, this is it, pansit. Wala na ngang atrasan to mga mare dahil ako na nga yung aakyat. Huwag kayong mag-alala mga mare dahil tinawag ko na dyan lahat ng pwedeng tawagin para gabayan ako. Pero feeling ko nga mga mare ay kayang-kaya ko to kasi nung bata pa nga ako ay sanay naman talaga akong umakyat kung saan-saan. Dati kasi nga akong unggoy, char. Pero diba, doon naman talaga nung mga bata pa tayo ay mahilig talaga tayong umakyat sa mga puno-puno. Pero kasi iba to mga mare dahil rock climbing to at talagang kailangan mo talagang hanapin yung perfect na rock para sa'yo. Yung talagang kaya kanyang suportahan. Sa pag-akyat mo nga ng ganito mga mare, kailangan mo munang hanapin yung kakapitan mo bago ka humakbang. Medyo mahirap siya mga mare, lalo na kung mabigat pa yung timbang mo. At syempre mga mare, hindi mo naman kailangan magmadali dito kasi sabi nga nila, slowly but surely. At no mga time na to mga mare, blanco talaga yung isip ko dyan at talagang ang goal ko lang talaga is marating ko yung dulo at maring ko yung bell. At syempre, goal ko rin mga mare na syempre makababa ako, no? Kasi ngayon nga yung iniisip ko mga mare, yung pagbaba ko. Hindi ko na nga namamalayan mga mare na malapit na pala ako dyan sa tuktok, ilang kembot na lang. Medyo mataas-taas na rin nga pala yung aking naaakyat. Kaya mga mare, kung ikaw nga ay merong fear of heights, huwag ka talagang titingin sa baba para syempre hindi ka ma-distract. At ayan na, narating ko na yung dulo. At magri-ring na ako ng bell. At dito na nga mga mare, struggle is real dahil bababa na nga ako. Sabi nga nila ay mag-let go na ako pero ayoko talaga, ayoko mag-let go. Huy, ang OA! Wala tayong choice mga mare dahil kailangan talaga natin bumaba o diba? Alam nga naman sa taas na lang tayo. Dito talaga ay kailangan mo ng tiwala sa partner mo sa baba kasi siya yung magiging bahala habang bumababa ka. O diba, na-experience ko din tong gantong patalon-talon. Na-enjoy ko nga mga mare, sobra talaga nakahinga na ako. So akala nyo ba mga mare ay yun na yung pinakamahirap? Ayun lang yung pinakamadali. Nasa level 3 pa nga lang ako nung inaakyat namin mga mare. Kasi mas madami pang mahihirap dito. So eto pa yung level 4, level 5, level 6, at meron pang level 7, mga mare. Oo, ganun siya kadaming level. At tingnan nyo yung mga gantong level na mga mare. Mas mahirap na siyang akyatin. Kasi yung ibang mga rocks, parang wala ka na talagang hahawakan. So, gaano ba yun ka-imposible talagang akyatin mga mare? Tingnan nyo naman. Ay, talagang nakaka-challenge ano? Paano ko na lang aakyatin yung mga gantong bato na makikinis na talagang wala ka nang hahawakan? At ayan na mga mare, bababa na kami. Salamat sa pagsama nyo. Sana nag-enjoy din kayo.